We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ivy Saunar Gasang. Ilang lugar sa Calabarzon ang muling nabalot ng volcanic smog kahapon, October 8. Kaya naman nagpatupad na ng suspension sa klase ngayong araw sa ilang lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Halos mabalot ng usok ang bahagi ng bundok na ito sa barangay Bagalangit, Mabini, Batangas kahapon. Hindi rin maaninag ang ilang kalsada sa lungsod ng Batangas, kaya ilang motorista dahan-dahan lang sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ayon sa FIVOX, epekto ito ng degassing activity ng Bulkang Taal. Kasi baka hindi na makaangat kapag humingi na yung hangin, kapag lumalamig kasi, mahirapang umangat yung asukre natin. Nag-linger lang doon sa lower part and then kapag nahanginan, napupunta doon sa may mga communities. Apektado rin ng volcanic smog o VOG ang ilan pang lugar sa Batangas City maging ang ilang lugar sa Cavite. Kaya ang ilang bayan at lungsod sa lalawigan nagdeklara na ng suspensyon ng klase ngayong araw, October 9. Habang ang iba naman, wala munang face-to-face classes at nag-shift muna sila sa modular learning para matiyak ang kaligtasan ng mga guro, lalo na ng mga estudyante. Sinuspindi rin ang klase sa ilang lugar sa Laguna at Rizal dahil sa banta ng VOG. Ngayong araw, maaliwala na panahon na ang bumungad sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nang bisitahin ng news team ang Barangay Halang Lipa City na aaninag na rin ang Bulkang Taal. Kaya ang mag-anak ni Glenda sinamantala ang magandang panahon para masilayan ang bulkan. Kinakabahan din kami, kampante naman kami na okay siya, uusok lang siya ng konti pero hindi siya magiging active masyado. Kahapon medyo maano talaga, nung hapon na, bago magdilim ay medyo makapal yung smog. Ayos naman po kasi wala na yung VOG na tinatawag at mas fresh na po yung hangin dito. Laging meron po, gawa ng, syempre galing po sa Taal yung VOG na yun, masama pa rin po talaga sa katawan ng tao yun. Payo ng otoridad na manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face masks kung nakakalanghap ng amoy asupre. Mainam din umano ang pag-inom ng maraming tubig kung nakakaramdam ng pagsakit ng lalamunan para maibsan ang sakit na nararamdaman. Samantala, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa aktibidad ng Bulkang Taal. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 1 peso provisional fare increase sa mga traditional at modernized jeepney ipinatupad na kahapon, October 8. Pero ang ilang pasahero hindi pa raw alam ang provisional fare increase. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Epektibo kahapon ang dagdag pisong provisional rate sa mga pampasaherong jeepney sa buong bansa. Alinsunod sa LTFRB, 13 pesos na ang minimum na pasahe sa mga traditional jeepney, habang 15 pesos sa mga modern jeepney. Pero ang ilang mga pasahero kagaya ni Renzo, hindi raw alam na may dagdag piso sa pasahe. Hindi po. From dito sa terminal hanggang sa Batangas Medical Center po, 15 po yung single. Ang jeepney driver na si Mang Louie, hindi na raw nakikipagtalo sa kanyang mga pasahero na hindi pa nakakaalam na may pagtaas sa pasahe. Ang ibang pasahero umaangal gawa ng hindi sila aware sa dagdag na piso. Medyo kulang siguro sa information. Yung iba naman, hindi lahat nakakapanood ng TV na nalalaman na gano'n ang papasahin na. Ang driver naman na si Mang Artemio, hinahanapan pa daw ng taripa ng ilang mananakay. Parang hindi pa sila naniniwala. Siguro kahit narinig na nila na gano'n, gano'n pa rin ang binabayad.
Minsan sasabihin ay 13 po ang ating minimum. Pero nauna nang nilinaw ng LTFRB na hindi na kailangan kumuha ng mga driver ng fare matrix o taripa. May ilang mga pasahero naman na naiintindihan naman daw ang dagdag pisong taas singil sa pasahe. Okay lang po, para po lahat kumita. Okay lang naman sa akin. Kahit ako'y senior, nabayad ako ng regular. Tinanong ko kung magkano hindi na ako nagpabawas. Kung babawas mo lang piso, ano pa? Diba? Ano naman ang mabibili din sa piso, dinadagdagan nyo. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Big-time rollback ang nakatakdang ipatupad ng ilang kumpanya ng langis bukas, October 10. Tinatayang aabot sa 2 pesos hanggang 3 pesos and 20 centavos kada litro ang tapyas sa gasolina. 2 pesos and 80 centavos hanggang 3 pesos sa kada litro naman ng kerosene. Habang 2 pesos 30 centavos hanggang 2 pesos 60 centavos naman sa kada litro ng diesel. Ikinatuwa naman ito ng ilang jeepney driver. Malaking ginhawa na raw ito sa kanila. Malaking bagay na rin ho yun. Sa amin yun. Magandang balita yan. Dagdag kita namin yan. Sa mahal ng bigas. Imbentaryo para sa mahigit 600 ballot boxes na gagamitin sa eleksyon sa Batangas City natapos na. Samantala, isang kandidato sa Quezon hinainan ng petisyon ng COMELEC para madiskwalipika dahil umano sa vote buying. Alamin niya sa report ni Hazel Alviar. Walang sinayang na sandali ang mga tauhan ng Batangas City Treasurer's Office, General Services Department o GSD at iba pang opisina sa paglilinis at paglilabel ng mga gagamiting ballot box sa barangay and SK election sa October 30. Sa pagtatapos ng imbentaryo, handa na yan madispatch sa iba-ibang polling centers. Ayon sa Municipal Treasurer's Office, hinihintay na lang nilang matanggap ang mga balota at iba pang accountable forms. 682 ang ballot boxes na kailangan sa iba't ibang cluster precincts. Walang reserva doon. Pero sir, pinapapag-prepare din ako ni COMELEC officer ng 105 ballot boxes para sa BOC o yung Board of Canvasser. Ang canvassing gaganapin naman yun sa barangay. Hinihiling pa na mapaagang pagdadala ng mga official ballot sa kanila para mas mabilis na madala ang mga ito sa mga cluster precincts. Dahil hindi namin mai-release agad sa mga teachers pag hindi kumpleto. Samantala, hinaina ng Commission on Elections o COMELEC ng petisyon para madiskwalipika ang isang kandidato sa lalawigan ng Quezon. Hindi na idinitalye pa kung saan ito. Pero ayon sa COMELEC, lumahok ang kandidato sa relief operations ng isang local government official kung saan nakapangampanya umano ito. Sa pahayag ng COMELEC, isang anyo ng vote buying ang pakikilahok sa ganitong aktibidad. Hindi man siya ang direktang namimigay. Itinakda ng COMELEC ang campaign period sa October 19 hanggang 28. Inaasahan umano ng COMELEC na darami ang reklamong matatanggap nila tungkol sa vote buying at vote selling. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, October 10, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ito ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at secondary line, kaalinsabay ng row clearing ng mga linya. Samantala, makakaranas naman ng 4 na oras na kawalan ng supply ng kuryente ang ilang bahagi ng barangay Ambulong sa kaparehong lungsod. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kilo-kilong frozen meat na kumpiska ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement at NMIS sa Dasmariñas City, Cavite. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar.
Sako-sakong umano'y pambentang karne ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang meat shop sa Dasmariñas City, Cavite. Resulta yan ng sanib-pwersang operasyon ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement, National Meat Inspection Service o NMIS at ng Philippine Coast Guard kontra hot meat at smuggling. Sa impormasyon, natunto ng operatiba ang tindahan sa isang subdivision sa Langkaan 2 sa nasabing lungsod. Dito sinasabing itinatago at ibinebenta ang mga umano'y mishandled frozen products. 1,000 kilo ng chicken fillet at 20 kilo ng pork liver ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit sa 180,000 pesos. Agad na dinala sa NMIS facility ang mga nasamsam na produkto para sa proper disposal. Nagpapatuloy ang investigasyon sa nasa likod ng aktibidad na ito. Bahagi ang isinagawang operasyon batay na rin sa utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para masawata ang nasa likod ng agricultural smuggling. Hinihikayat ng ahensyang publiko at mamimili na maging mapagmatsyag at isumbong sa kanila ang anumang uri ng kahina-hinalang kalakaran na makakasira sa food security ng bansa. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ang 16 na sakay ng isang pampasaherong jeepney at isang pick-up matapos itong magsalpukan sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Purok Yakal, Barangay Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Kita sa CCTV video ang mabagal na patakbo ng isang pampasaherong jeep nang bigla itong salpukin ng kasalubong na pick-up. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, bahagyang nasakop ng nasabing sasakyan ang kaliwang bahagi ng kalsada, kaya nasagi nito ang kasalubong na pampasaherong jeepney. Agad na dinala ng mga rumespondeng MDRMO Basud at pulis ang mga sugatang pasahero sa pagamutan. Patuloy na nagsasagawa ang pulisya ng masusing investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Boyanihan, isinagawa ng ilang miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary Southern Tagalog sa dagat na sakop ng Mabini, Batangas. Paglalagay ng boya makatutulong raw para maiwasan ang pagkasira ng mga coral reef sa karagatan. Narito ang report ni Denise Abante. Isa ang Mabini, Batangas sa pinakakilalang diving spot sa Pilipinas dahil kabilang ito sa Verde Island Passage na tinaguri ang Center of Marine Biodiversity. Kaya dinarayo ang lugar ng mga divers at ilang bangkero na nag-aangkla ng kanilang mga bangka tuwing sumisisid sila sa ilalim ng dagat. Bilang pangangalaga sa mga coral reef at ilan pang yamang dagat, nagsagawa ng boyanihan ng Philippine Coast Guard Auxiliary Southern Tagalog o ang paglalagay ng mga boya na siyang magsisilbing angkla ng mga bangkero tuwing papalaot at kakailanganing tumigil sa isang lugar. Hindi naman talaga maiwasan eh. Panahon pa ni Magellan, naglalaglag na sila ng angkla. It's man-made distraction eh, di ba? So, punan lang natin ng pagbabalik to limit the damages by putting this anchoring. It's so simple. Talian ng bangka para hindi na maglaglag ng malaking piece na bakal. Kahapon, 6 na boya ang inilagay ng PCGA Southern Tagalog sa ilang bahagi ng Mabini, Batangas. Para sa isang environmentalist, magiging malaking tulong umano ang paglalagay ng mga boya upang mapanatili ang kagandahan ng yamang dagat sa nasabing lugar. Sa naging pag-aaral ng isang universidad sa Maynila taong 2016 na itala ang may pinakamataas at masaganang coral reef, ngunit biglang bumagsak ngayong taong 2023 dahil umano sa mga ipinatayong at ang pagbabagsak ng mga angkla sa dagat. Sa dami ng mga dive boats dito, pag walang matalian na buya, wala silang choice kundi maghulog ng anchor. Kaya importante na may matatalian sila para wala silang dahilan na magtapon pa ng angkla. Hope ko is by 2024, wala nang anchoring dito sa buong Mabini. Isinasaayos na rin umano ng Technical Working Group ng Mabini Coastal Resource Management ang no anchorage zone sa bayan upang wala nang gagamit ng angkla at itatali na lamang ang bangka sa mga boya. Umaasa ang PCGA Southern Tagalog na sa naging paglalagay ng mga boya ay mababawasan na ang paghahagis ng angkla sa dagat na nakasisira sa mga coral reef. Samantala, nagsagawa din ng coastal clean-up ang naturang grupo sa Barangay San Teodoro, Mabini, Batangas matapos ang isinagawang paglalagay ng mga boya. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mount Pulag na tinaguri ang Playground of the Gods, patuloy na dinarayo dahil sa picture-perfect na tanawin. Silipin yan sa report. Mga kapuso, hanap nyo ba ay challenging na adventure at picture-perfect na scenery? Tara sa Luzon's highest peak at pangatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas at binansagang The Playground of the Gods.
ang Mount Pulag. May taas itong 2,296 meters above sea level at matatagpuan ito sa borders ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya. Itinuturing itong sagradong lugar ng mga katutubong nakatira malapit dito. Bago ang pag-akyat sa bundok, sasailalim muna ang mga hikers sa briefing at registration. Ang grupo ni Atashi na mula pa sa Pangasinan, hindi pinalampas ang pag-akyat sa sikat na tourist destination. Ito yung pinaka-paborito kong akyatin. Napakaganda, tignan niyo naman yung tanawin. Actually, pang-anim ko na to, tapos ang dami ko na rin mga na-invite na mga kasama dito, tsaka nag-enjoy naman sila. So far, nakakapagod papunta pero worth it naman po. Kung naghanap kayo ng sign sa new adventure, try nyo tong Mount Pulag. May paalala naman ang otoridad sa mga hikers bago umakyat ng Mount Pulag. All hikers should make a reservation. Kailangan magpa-book and then kailangan ng medical certificate to make sure na lahat ng maakyat na healthy. And then of course, we are always emphasizing on the garbage. Lahat ng basura should be brought out of the park. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang Batanggenyo sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inutusan ng Department of Migrant Workers at OWA na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas dahil sa nabuhay nilang hidwaan. Daan-daan na ang naiulat na namatay dahil dito. Nakatira sa mismong border ng Israel ang tubong San Juan, Batangas na si Rhea, kasama ang kanyang Israeli na asawa. Malapit lang daw sila sa sentro ng giyera, kaya't nabalot sila ng takot nang salakayin umano ng mga armadong kalalakihan ang kanilang lugar. Agad daw silang nagtungo sa kanilang bomb shelter para magtago. Doon sa mismong bahay namin, sinubukan nilang pumasok. Pero kasi pag terorista ka, pag hindi ka makapasok, hindi ka naman mag-i-stay sa isang bahay. Lilipat ka. Ang naging sabi ko sa asawa ko nung naririnig ko na sinusubukan nilang buksan yung pintuan namin, sabi ko sa asawa ko, ito na ata yung katapusan nating dalawa. Nakaligtas na lang daw si Rhea at kanyang asawa nang may dumating na mga sundalo na nag-rescue sa kanila. Sa kabila ng kaguluhan sa bansang Israel, hindi pa naman daw magawa ni Rhea at kanyang asawa na umuwi sa bansa. Ang hirap kasi iwan ang kagaya ng asawa ko. Dito siya nakatira, nandito ang kabuhayan namin. Dahil naman sa kaguluhan sa nasabing bansa, desidido nang umuwi sa kanyang probinsya sa Rizal ang OFW na si Gemma. Kita sa mga ibinahagi nitong litrato ang pagkabutas ng isang bahagi ng bahay ng kanyang amo sa Ashkelon matapos itong tamaan ng raket noong Sabado. Yung first po na narinig ko yung siren, as in hindi po ako nakatulog ng one night noon hanggang na-overcome ko, nasanay na po ako. Pero sa ngayon po, yung pag may naririnig lang po ako na pagsabog, ma'am, kahit yung bread toaster, nagugulat ako. Nagkataon daw na umalis sila ng kanyang amo sa bahay, kaya sila nakaligtas. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ni Gemma ang tawag mula sa embassy para mapasama sa mga ire-repatriate. Sa mama ko, sa asawa ko po, na wag po sila mag-alala kasi sila po yung pinagugutan ko ng lakas ng loob po. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers at OWA na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong nasa bansang Israel. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Isang bagyo at low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility binabantayan ng Pag-asa. Alamin yan sa report. Isang bagyo at isang low pressure area ang minomonitor ngayon sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA ay huling namataan 1,405 kilometers east of Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero posible itong pumasok sa PAR bukas o sa Martes. Sa halos katabi nito ay ang bagyong may international name na Bolaven na nasa 2,830 kilometers east of Eastern Visayas. Mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Habang lumalapit sa loob ng PAR, nakakaapekto na ang trough ng LPA sa ilang bahagi ng bansa. Posible ring magpaulan ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Calabarzon at Mimaropa. Posible ang malalakas na ulan sa Marinduque at Oriental Mindoro. Kaya maging handa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sakaling magtuloy-tuloy ang ulan. Maaari ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Isa patay sa karambola ng 4 na motorsiklo at isang bisikleta sa Santa Rosa City, Laguna. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on arrival ng isugod sa ospital ang 21 anyos na babae, residente ng Santa Rosa City, Laguna matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo at magulungan ang ulo nito ng kasunod na motorsiklo. Sa investigasyon, angkas ang biktima ng kanyang kinakasama na residente rin ng nasabing barangay. Kasama rin nila sa motorsiklo ang kanilang 1 taong gulang na anak. Ayon sa pulisya, patungo sana sa direksyon papunta sa plaza nang mangyari ang insidente pasado alas 12 ng madaling araw kahapon. Nung madaling araw po lumabas po yung ating mga biktima para po kumain. Magkakasama po sila na nabangga po yung nasa unang motorsiklo ng pangalawang motorsiklo po. Kung po saka yung isang pamilya na mag-asawa po at may kasama pong bata. Natumba po yung 2 motorsiklo. Ito pong paparating na 2 motorsiklo po na may kabilisan po ang takbo. Nahit po itong babae sa ulo po. At yung po naging sanhi ng kanyang pagkakamatay po. Sa CCTV footage na ito mula sa Santa Rosa City Police Station, makikita ang pagsemplang ng 2 motorsiklo at ang pag-iwas ng papalapit na bisikleta. Mapapansin din na sinubukan pang bumangon ng babaeng biktima, ngunit nagulungan ng kasunod na motorsiklo. Makikita rin na mabilis ang patakbo ng nakasagasang motorsiklo. Sumemplang din ang sakay ng motorsiklo kasalubong nitong bisikleta at ang isa pang motorsiklo na papunta rin sana sa direksyon ng plaza. Sa video makikita na walang suot na helmet ang mga sakay ng motorsiklo at bisikleta. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mga rider at mga angkas nito. Agad silang isinugod sa ospital ng mga rumespondeng otoridad. Kasalukuyan na raw nag-uusap ang mga rider at kaanak ng nasawing biktima hinggil sa insidente. Iba yung pag-iingat at pagsunod sa batas trapiko ang paulit-ulit na paalala ng pulisya. Observe po natin yung safety protocols po when we are driving. Especially po kung tayo nakamotorsiklo, magsuot po tayo ng mga protective gears katulad po ng helmet. Huwag po tayong masyadong mabilis magpatakbo. Always observe personal safety po. Kaya nga po ginawa po yung National Helmet Law para po gamitin natin yung helmet. So sana po sumunod po tayo at para na rin po sa kaligtasan ng lahat. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima at mga rider para sa kanilang pahayag. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Huli sa akto ng Basud Police ang 2 kataong nagpa-pot session sa loob ng isang silid-aralan sa Barangay Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Kinilala ang 2 suspect na pawang mga residente ng Poblacion 1 na sina alias Lito, 52 anyos na school watchman at alias Den, 50 anyos na isang driver. Nakumpiska ng otoridad ang 1 piraso ng aluminum foil na hinihinalang may shabu residue, 3 pirasong tutor at iba pang mga ebidensya na ginamit umano sa pagpa-pot session. Nasa kustudiya na ng Basud Municipal Police Station ang mga naarestong suspect at mga nasamsam na ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Mapua Cardinals nakamit ang ika-4 na panalo matapos talunin ang EAC General sa score na 73-69. Narito ang report.
Nakamit ng Mapua Cardinals ang kanilang ika-4 na panalo matapos mapatumba ang EAC General sa kanilang harapan kahapon. Nagtapos ang laro sa score na 73-69. Hawak ng EAC Generals ang kalamangan sa first half ng laro, ngunit naagaw ito ng Mapua Cardinals sa huling quarter ng laro at tuluyang nakuha ang pagkapanalo. Hindi naman binigyan ng tsansa ng Arellano Chiefs ang Letran Knights na makakuha ng pagkapanalo matapos nila itong talunin sa score na 87-80. Nagbigay ng magagandang bitaw ng bola ang Arellano Chiefs sa huling quarter ng laro. Napaliit naman agad ng Letran ang kalamangan, ngunit hindi naging sapat at muling nabawi ng Arellano Chiefs dahilan sa kanilang pagkapanalo. Samantala, sa huling harapan kahapon, nananatiling undefeated ang LPU Pirates matapos nilang patumbahin ang San Beda Red Lions sa score na 67-62. Maganda ang palitan ng puntos ng dalawang koponan at sa huling quarter ng laro, mas naging mainit pa ang bakbakan para sa pagkapanalo. Muli namang inilabas sa playing court si Sean Umali matapos itong masangkot sa verbal altercation kay Dami Kuntapay. Bukas, October 10, abangan ang bakbakan ng JRU Heavy Bombers kontra San Sebastian Golden Stags at Binil Blazers kontra Perpetual Altas. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, October 10, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa Balayan, Calatagan, Lian, Tuwi at Nasugbu, Batangas. Bunsod ng pagsasagawa ng correction of critical hotspot at line clearing sa Calaca, Balayan, Nasugbu, Calatagan 69 kV line. Gaya ng ibang surfing area sa Pilipinas, hindi rin magpapahuli ang mga alon ng karagatang sakop ng Barangay San Jose sa bayan ng Talisay, Camarines Norte. Kaya dumayo at nakipagtagisan ng mga surfer na mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa sa kauna-unahang invitational surfing competition na isinagawa sa nasabing bayan. Humanga naman ang mga bisita sa ganda ng dagat maging sa alon na swak daw sa kanilang surfing experience. Umaasa naman ang Municipal Tourism Office na malaki ang magiging ambag nito para mas makilala pa ang lugar sa buong bansa at mapasigla ang turismo ng bayan. Positibo rin ang LGU na mapapasama ang lugar sa nagagandahang surfing spots sa Pilipinas. Pagluluto ng mas pina-level up na stir-fried noodles na Hokkien Mee, alamin sa report. Hanap mo ba ang mas pina-level up na stir-fried noodles? Lasapin ang linamnam ng Hokkien Mee na ibabahagi sa atin ng isang restaurant owner na si Christian Yaki Takanashi sa Calasiao, Pangasinan. Ang Hokkien Mee ay isang Southeast Asian dish na stir-fried noodle na pamosong local comfort food ng Singapore. We thought na why not we create it here. At the same time, para matikman din ng mga kababayan natin Pangasinense. Sa paggawa ng Hokkien Mee, ihanda ang mga sangkap tulad ng yellow noodles, vermicelli, prawn stock, patis, garlic, bean sprout, hipon, squid, sambal belacan, kalamansi, itlog at mantika. Painitin ang kawali sa kalagyan ng mantika. Ilagay ang itlog sa haluin. Ilagay na ang noodles, saka igisa. Ilagay ang vermicelli o sotanghon, bean sprout at muling gisahin. Ilagay ang prawn broth, maglagay ng patis, paghaluin hanggang sa manuot ang lasa ng aabot sa 1 hanggang 2 minuto. Ilagay na ang hipon at squid at muling haluin. Ilagay na sa plato ang Hokkien Mee at lagyan ng sambal on the side at kalamansi. At ready na ang Hokkien Mee. Pasok kaya sa panlasa ng Pinoy ang Hokkien Mee? Ngayon ko lang ito natikman pero masarap siya. Mas masarap siya sa Pancit Canton. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at ibang pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 77 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.